The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't Yes, eksaktong 10 o'clock in the umaga. morning. Kung Hey Pachoy. Oo nga pala, Happy Yeah. Chinese New Year. Kung Hey Sa Pachay. January 29. 29. Year of the Wooden Snake. It's Thursday yun, no? Wednesday. Wednesday. No. So, sa mga Filipino-Chinese friends natin dyan sa Chinatown, Binondo, Kung Hey Pachoy. O Kung Hey Pachay. Pare, baka padalan tayo ng isang truck na ano. Ng mga tikoy, no? Magkaroon tayong diabetes. Di joke lang. It's January 25, 2025 po. Kung nasaan man kayo, kung may pinagdadaanan man kayo. At lahat tayo may mga pinagdadaanan. Lahat yan ay bigay sa atin ng Diyos. Hindi natin maaawat at pagdaanan lang natin yan. Kasama yan sa buhay at malalagpasan din natin yan sa tulong natin. Sabi nila, nothing's permanent eh. Kaya pag may pinagdadaanan ka, may problema ka, lilipas din. Daanan mo lang yan, wag mong tambayan. Pero malalagpasan yan siguro sa pananalig ng Panginoong Hesus Kristo. Yan. It's ang aga, maganda, maliwalas ang panahon, Kuyang Ruel. At di ba? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, Kuyang Ruel. Pero sabi nga nila di ba, ang parang pag-asa na magiging maulan, di ba? Parang cloudy. Ngayon, may magiging cloudy nga. O nga, at may parang may dalawa pang tatlong bagyo yata ang tinitingnan ng pag-asa na papasok ngayong taon 2025. Bilis ng panahon 25 days na ang nakakalipas ng itong 2025. Parang kailan lang na nagpasko, nag-New Year, no? Tapos eto na naman ngayon. Tapos translasyon, tapos piyesta, sunod, no? Sunod, piyesta ng Tundon. Daming politikong sumangsaw, ha? Oo nga, di ba? Akala ko bawal. Pero natuwa. Namahagi naman. Namahagi ba? Namahagi sila ng mga papremyo. Kaya yung mga hindi namahagi, yun ang talo, disadvantage. Sa kanila yun. Okay. Hindi ba bawal yun, Dari? Hindi pa naman kasi hindi pa naman campaign period ako yung Red. Ang national campaign period, yung mga tumatakbong senador ay sa sa February 11 ho at sa March 29 sa local naman yung mga tumatakbong mayor, konsehal o bukal. Yan ho. Okay, sa ating question ngayong araw na to para manalo sila ng load. Ito na, inaabangan ng marami. Ang tanong natin ko yung Ruel, ano? Dapat na bang tuluyang i-veto ni BBM, Pangulong Bongbong Marcos, ang comprehensive sex education o CSE? Yung controversial nung sabing bata pa lang imumulat na sa sexualidad. Hindi pa ho. Medyo marami nang kumakalat na fake news o misinformation at disinformation. Yan ho. Yung ibito, kung yung ibig sabihin na ibasura o hindi pirmahan ng Pangulong BBM, yung isang batas na sa kabila ng mahaba-habang proseso, pagdating sa kanya, kung ayaw niya talaga at medyo may mga problema yung loopholes yung batas, pwede niyang ibalik yun sa Kongreso o ibasura. Pero ngayon, parang lumalabas na isa substitute bill yun. May bill na i-review uli
Oo. Parang Pero sa ngayon, i-revise. di pa nabibito. I-revise ba? Parang Parang ganun. Pero di pa nabibito ng Pangulong Bongbong Marcos yung bill na yan, na anti-pregnancy bill yan. At anti-teen pregnancy bill ni Senadora Risa Hontiveros. Yan ho, kayo magkomento lang kayo, magbigay kayo ng opinion, reactions dyan At sa aming fan mananalo page, sa RR sa Radyo Bandido fan page, at mananalo kayo siyempre ng Gcash load sa amin. Na worth Okay. 100 pesos, 3 mananalo. Yes, siyempre, yung poll question na yan, atid sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to, kung lalabas kayo, lagi kayo wag makalimot magsuot ng helmet, lalo na pag nakamotor. Yan, mahalaga kasi ang pagsuot ng helmet. Then, base doon sa standard niya na ang delikado ko yung red ba? Mabagok. Mabagok ang ulo mo. Di bali ka na mapilaya, mabali yung buto, buhay ka pa. At saka, pero pag nabagok ang ulo mo, nagsisemento yan. Oo, unless kung matigas ang ulo yun, mas matigas pa sa semento. Oo. Di ba? Pero mahalaga mag-helmet kayo. At saka Yan ang sa Motoman. survey, di ba? Ang daming, sa isang taon, ilan libo yung namamatay dahil sa motorcycle accidents. At saka, nakakaramihan, walang helmet. So, dahil sa Motoman, hindi naman siya kamahalan, pero de kalidad at may quality. Dahil pumasayan sa Philippine Standard. Maraming salamat sa Motoman, sa mga dyan, susunod, balay nyo, baka sa December, motor na. Helmet yung pinamigay. Batiin pala natin si Mami Juliet Uy, nakikinig siya, at saka siyempre si Miss Nina Sia. Yan. Lato, paki-share nyo ang aming live episode ngayon sa aming fan page, siyempre sa DZRJ page. So, itong live episode ngayong araw na to. At magbigay na kayo ng inyong reaction o anything na pabate dito sa aming programa at babanggitin natin yan. Di ba, Kuya Ruel? Oo. Okay, basahin natin itong mga piling-piling headlines nitong nagdaang linggo. Tingnan natin medyo nagproblema lang Pakisabi nyo rin kung mahina ang mga signal dyan sa inyong area, kung nasa man kayo. Marami nakikinig sa atin dyan sa Kalumpit, Bulacan, Kuya Ruel. Oo, tsaka umabot tayo hanggang Baguio, Benguet. Hindi lang, worldwide nga tayo. Pero marami nakikinig din sa area ng Bicol, di ba? Kamusta mo si General Andre Dizon? Kamusta na? Okay naman at marami siyang nagagawa para sa kanyang nasasakop na Region 5. PRO 5 pala siya. Okay, itong mga piling-piling headlines, itong nagdaang linggo, controversial na Comprehensive Sexuality Education Program o yung CSE o ang Anti-Teenage Pregnancy Bill, nakabitin pa rin sa Malacanang. Hindi pa binibitin ng Pangulong BBM yan. Substitute Bill o ang review sa batas, ox kay Senadora Risa Hontiveros. Dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, inakusaang nasa likod ng Project Dalisay na pangunahing nagpapakalat ng fake news kontra sa anti-teen pregnancy bill. Ito rin sinasabi, maagar mong mulat ng about ng masturbation, ng mga kabataan. Hindi yun. Base ito sa binasa rin ni Senadora Risa Hontiveros siya sa standard ng UNESCO. Name sa Republic Act 1979? Yan. 11 mamaya banggitin natin ang batas mismo. May nagaganap pa lang mock election o election testing diyan para sa halalan sa Mayo 12 diyan sa isasagawa ngayon sa Barangay Poblasyon. Dito yan sa Makati City. Yung mock election, so testingin yung mga makina. So yung normal na kung paano pagboto, para na tsaka yung makina matetest doon kung mabilis ba yung pagbasa ng balota. Tsaka kung magkakaroon ng any... kaya dito yan sa Barangay Poblasyon. Di ba? Pag-imprenta ng balota muling nabitin matapos makuha ng TRO ang dalawang kandidato. Si Francis Leo Marcos nag-withdraw na kanyang kandidatura sa pagka-senador. Nag-withdraw na. Nahiya. May pakialam pa tayo sa ayun nga, nag-withdraw. Kaya tatanggalin uli siya. Kasi, kung ang bilang niya 50, mawala na yung pang 49, magiging 48. Kaya medyo may ang daming mga problema rin dito. Pero next time daw hindi na i-entertain yung mga nag-withdraw. Ang problema ay sa TRO. 'Di ba? Nag-file ka. Tapos pumunta ka sa court para mag-TRO. Tapos mag-withdraw ka rin ba? Hindi, pero iba naman to. Pero iba to ko yung withdraw niya.
parang kay Chavit Singson, di ba? So nag-withdraw siya formally, tatanggalin niya yung name niya doon. Pero ito nga, naisip ng mga comedy, pag nag-withdraw, kasama na rin doon, nandun pa rin yung pangalan niya, kaysa mag-imprenta na gumastos ng bilyon-bilyon. Tama naman. Di ba? Good news to second tranche ng pagtataas ng sweldo ng mga empleyado ng gobyerno, nakatakda ng i-implementa ngayong buwan ng Enero. So, may increases sa second tranche nung ito yung bonus, incentive sila. Ganoon? Yung trabaho ba nila nagkaroon din ng nagkaroon naman kasi ng pagtataas din ng quality. Facebook lang sila doon, nakatambay na. May isang akong pinuntahan ng opisina, hindi ko babanggitin. Ano ginawa? Wala. Naglalaro lang sa... Ba't mo nalaman naglalaro ng nakita ko, natutuwa pa natatawa Gigil na gigil sa cellphone. Akala ko may salamin niya sa likod niya meron din doon. Naalala ko doon sa DTI. Meron ganun doon. Sa isang, dyan sa may Caloocan. Kala niya, di makikita yun sa likod. May hindi ba salamin na kundi parang transparent. Pero makikita yun pag nagsa-cellphone yung computer niya, bis na talaga Facebook. Blank check na sinasabi sa national budget na pinirmahan ng Pangulong BBM. Kongreso ang sisihin, hindi ang Malacanang ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ano ba? Ito yung nagbabara sinabing naka-blank check daw na blanco, walang pondo. Pero kumbaga, pwedeng maglagay na lang daw ng pondo ng ang Malacanang. Ito yung sinasabing kontrobersya. Pero lumalabas na ang may gawa pa yan, bicameral committee. Ang Kongreso, sila sisihin, hindi raw Malacanang para dito, ayon kay ES Lucas Bersamin. Samantalang di makikialam ang Malacanang o hindi haharangin ang anumang impeachments na sinasagawa labang kay VP Sara Duterte. Ano ba sabi ng Pangulong BBM? Wag daw bigyan importansya ang impeachment. Pero lumalabas sabi ni ES, opinion lang daw yun. Pero medyo delikado rin sinabi ni ES. Opinion lang daw ng Pangulo yun. Pero dahil nga magkaiba raw ang executive at legislative at judiciary, equal branches of government sila, hindi raw makikilam kung ano raw ginagawa ng legislative, hindi makikilam ang Malacanang. Pero 'di ba sinabi nga niya, wag nang ituloy. Sino ba nasa speaker? Pinsan niya, 'di ba? So, pwede ba? Hindi, siguro sinabi lang niya pero hindi siya hands-on, hands-off siya. Pero ang pag nagsalita ang Pangulo, 'di ba? Parang wala kang saysay na pag pero lumalabas dito na medyo delikado yung sinabi ni ES, opinion lang daw anything sinasabi ng Pangulo, hindi na opinion. Hindi, depende sa tone mo wag na ituloy gano'n. Tapos sabay kalabit, tuloy mo yan. Pwede naman. Samantalang Typhoon na missile launcher ng Amerika, pansamantalang itinago sa lihim na lugar sa bansa, China pumalag sa missile. Medyo natakot yata ang mga Chinese Kuyang Ruel. Kasi matindi ito Hindi lang siya missile, typhoon pa. May kasamang typhoon no? Pero nakita ko yun, pinakita, ang laki pala, medyo nabahala doon. Bakit daw may missiles dito nasa Pilipinas? Medyo nabahala ang China ron, di ba? Sabi nung naglagay, hindi naman missile to para sa inyo, para sa typhoon. kaya typhoon missile. Ito, balita sa ibang bansa, executive order ni President Donald Trump na nagbabawi ng birthright citizenship, hinarang ng West sa Amerika. Ito yung sinasabing kahit dito ka pinanganak sa Amerika, pero kung questionable yung pagkakailan lang ng may problema ka sa immigration, yung magulang mo, hindi rin kinikilala na isa kang citizen. Di ba may rito na pagka nanganak, buntis yung babae, nakapila ka sa US Embassy, pag nanganak yun, di ba Amerikano yun? Kasi nasa lupa ka ng nasa loob ka ng embahada ng magiging Amerikano yun, hindi raw Pilipino. Pero dito, doon ka na nga pinanganak mismo, inaharang pa ni Trump birthright citizenship. So, di ba ganoon din dito sa atin, pag both foreigner yung magulang mo, pinanganak ka, not necessarily Pilipino ka. Not necessarily Pilipino ka nga. Pero
sa kanila yata, kung birthright citizen, yung talagang... Nung ka pinanganak. Doon ka na pinanganak eh. So, American citizen American citizen ka na. Diba paano pag sa aeroplano ka pinanganak? Yun nga ang problema. Ano tapos magiging nasa tamang-tama, nasa gitna ka ng US. Anong tawag doon, Kuya Roy? Di ko alam kung baka alam mo. Ayun nga, no? Hindi, pagbabasehan ng piloto yun kung nasa middle ng malapit ka sa bansang Amerika o sa Asia, 'di ba? Doon yung nasa airspace nila. At saka daw yun pagka doon na pinanganak yung bata, sasagutin daw yung mga yung yung education ng bata. Kasi bihira lang, very rare lang ang mga anak doon sa aeroplano. Anyway, yan po ang balitang headlines natin ay siyempre hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, Kuya Ruel, ano bang nangyayari? May balita ano ba yung kumakalat laban sa King's Herbal Capsule? Siyempre, nag-launch ng product, yung original Original na King's Herbal. Authentic 750 ml at na liquid. Yan kita mo katabi ng capsule. Pakita sa mga nanonood sa amin sa Facebook, sa YouTube. Yung 750 ml, yan ng original, yan ang una-unang nilaunch. 750 ml. Tapos yan ng maraming natulungan, lalo na pang mga diabetic, mataas ang mga sugar at saka yung mga may hypertension. Kasi 34 herbs natural herbs. So marami siyang natulungan. So ngayon, marami naglabasan. Pero yan pa rin talaga ang pioneer ng mga King's Herbal Liquid. No, actually, kita man dami natin delivery diyan. Tsaka hindi lang 'yun. Mayroong papeles yan, may certificate of product registration. So legit. Siyempre... ano ngayon nangyayari nga? Bakit kasi pagka may threat sa kalaban, paninira. Yan tinatawag na fake news. May kalaban din ba diyang China rin? Hindi, wala naman. Anong siyempre may mga product na competing product. Siyempre, competing product o counterfeit na product? Wala naman. Competing product lang. So hindi ginagaya, kundi kalabang produkto. Pero sinisiraan lang. Alam mo naman pagka... Ano yung paninira ba ako yun? Fake daw yan. Dito sa atin, paano may fake ba? Wala, di ba? Sa double R, wala. Alam mo naman, ang isang puno, pag hitik ang bunga, binabato. So, ganoon din to. Siyempre, malakas ang benta. So, dahil effective yung produkto. Dahil effective. Effective ang product. So, linawin mo. So, ang King's Herbal Supreme liquid na 750 ml. Yan ang original at pioneer na pioneer na King's Herbal liquid. Yan. Na mabibili sa Shopee tsaka sa Lazada at sa iba pang leading drugstore nationwide. Kung ayaw nyo na liquid, di mag-capsule kayo. King's Herbal Supreme Capsule. Yan ho. So linawin mo lang, yan ay may mga papeles. May papeles yan, na may CPR. Meron. Certificate Product Registration. Na dumaan talaga. Nag-apply ng legitimacy sa FDA. Yan ho para sa kaalaman ng publiko hindi ho fake yung product, kundi authentic yan. Yung mga naninira. Ang maraming fake, alam ko, dun sa yung alam niyo na kung saan yung matatagpuan yung maraming fake. Kaya bumili lang kayo sa legit na drugstore at sa Shopee at Lazada yung mga dealer. Yan. At syempre, saan pa? Di sa R-Cubes. At saan dito? Ayun. Okay, sa ating tanong, dapat bang tuluyang ibito o ibasura ng Pangulong BBM ang Comprehensive Sex Education Law na naglalayong palawakin ng kaalaman ng mga kabataan sa kanyang sexualidad? Ito yung Senate Bill na 1979 o ang Teen Pregnancy Prevention Bill. Yun naman pala age appropriate at culturally sensitive. So, sabihin ano siya na yung batas pinag-aralan mabuti at lahat ng aspeto, yung mga sensitibong bagay pinag-aralan at tiningnan din nung bago isinabatas to. Pero dahil nga sa Kuya Ruel,
kontrobersiya at medyo na-misinform ang Pangulong BBM, merong substitute bill na gagawin o re-review para matugunan yung mga pangangailangan at yung mga concern na iba pa. Pero hindi ho totoo na i-expose yung mga kabataan sa mga like masturbation o anything na kasi nga lumalabas sa pag-aaral ko yung Ruel. Nung 2018 pala, umabot sa yung teen pregnancy at ang nabuntis base sa ating na research, lumalabas na yung 10 to 14 years old nung 2018 may 2,250 na teen pregnancy. Kabataan na edad na 10 hanggang 14. Grabe naman. At itong mula no ng 2018 hanggang 2023, umakit na sa 3,343 ang naitalang nabuntis na kabataan. Pero may sinasabi ka Kuya Ruel di ba ang China mataas ang population nila? Pero mataas din ang production nila. Kaya nakakagawa sila ng kung ano-ano, mga invento na high-tech at naging progreso sila. Yes. Dun, yung tayo, concern natin yung mga about madaming anak, pero hindi tayo concerned dun sa mga teknolohiya, mga pagdedegosyo. Oo. Dun tayo nakafocus. So, bagay, kasi sinasabi, may concern din naman dahil nga may punto rin na yung mga kabataan, marami kasi aspeto, no, 'di ba? Para na-expose yung kabataan sa maagang pagbubuntis Oo. Pero maganda yung sinasabi mo nga, bakit hindi na ma-expose tayo sa negosyo? Yan. At early age, 'di ba? Oo. Imbes na tunang pansin na gaya mo, Kuya Ruel. 'Di ba? Nakita pa lang, bata pa lang, maliit ka pa lang noon. Hanggang ngayon maliit ka pa rin. Bubuhat ka ng mga tela, 'di ba? Binubuhat mo, mula first floor hanggang fifth floor kasi mabilis mag-absorb ang kabataan lalo na pag mga early age, mga 8 hanggang 10, 11, mabilis sila ma-absorb. So ituro mo. Kita mo, hindi naman sa kita mo ang sino mga mayayaman sa Pilipinas. Di ba? Si Henry C. Si Lucio Tan. Di ba? Bakit sila sobrang mayaman? May mga, diba, puro Chinese. Kasi at early age, talagang pinaghirapan nila. Talagang nagtiyaga sila. Negosyo ang natutunan nila. Tinuruan sila. Tapos, it goes down to the generations. So, sila direct turo na turo. Di ba? Kung pag yan, tatunan mo pansin, pero sa tingin ko mamaya na tayo mag-comment. Okay, sa reaksyon ng iba, tingnan nga natin kung anong mga reaksyon na. Si Asenitz, yes, too much knowledge can lead also from harm. Ang galing Alam ko lang, too much love will kill you. Akala ko naman, too much knowledge daw, ayon kay Asenitz, parang, little knowledge is a dangerous thing. Pwede rin. Kay Heidi, agree, comprehensive sex quality education can also provoke you to early pregnancy, taliwas sa mission nito. Kabaliktaran naman daw yung batas na yun. Ito yung binabasa lang namin, pati sa live, marami na rin teka muna, basahin lang natin itong iba pa. Kay Amira Lopez, yes is not the answer to teen pregnancy, rather it's a strict parental guidance. Si Grace Angeles Rogue sabi, no, napapanahon na siguro talaga yan para makaiwas sa maagang pagbubuntis. Maganda rin, iba-ibang opinion, di ba? Si Pen, sabi niya, tamang ibasura na rin ito. Masyadong sensitive ito para imulat sila sa kalaman patungkol sa sex. Lalo na sila nagiging agresibo. Pero maraming factor din kasi yan. Kasama na yung mga kaibigan, yung social media, no? At iba pa. Presyo karamihan dyan. Si Gwen Silakatan sabi, no, prevention is better than cure. Kaya nga, pero mas magiging magulang ang mangaral sa usaping sensitibo ng mga anak. Kaso yung karamihan ng magulang walang pakialam Hindi, sobrang busy, busy sa pero trabaho. Pero may responsibility dapat may panahon sila sa magulang. Sila dapat ang number one. May panahon sa anak ang magulang at may panahon din dapat yung anak sa magulang. Kundi magkakaletje-letje. Si Joseph Enriquez. Good morning, Joseph. Yes, dapat na sa tingin ko masyadong mamaga para sa mga elementary student.
Yan, dapat ang mabuti yung tamang edad para sa so dapat pag-aralan mabuti yung tamang edad. Ayan. So pabor siya na ibito. Okay, sa live natin Kuya Ruel. Sabi ni CJ Fernandez, opo, pag-aralan muna mabuti nang maitama ang mga pinupuna. Good morning Camille Lazaro at kay Romel Kayabyab. Sabi niya, siguro dapat lang subukan tignan ulit ang panukalang substitute bill nila kasi pinalitan na raw ang yung pinupuna. Sabi ni Josa Moore, good morning po Ricky and Ruel. Jason Abalencia, masantos tan na maabig yak kabawsan. Alam mo bakit sinasabing umabot tayo ng Baguio at saka Benguet? Mura ang gulay doon tsaka yung strawberry na favorite ko baka mapadala. Galing ka ba ron? Nakapunta ka na ba ron? Sabi nga ni Jason Abalencia, tignan na lang ulit yung substitute bill. Sabi naman ni Alex Morgan, hello, Double R. Thank you kay Judith C. She's watching. Dapat lang naibito, sabi ni Alex Morgan. Binibigyan nila ng kaalaman yung mga murang muwang. Walang kamuwang-muwang pa daw na. Wala pang pera, trabaho, teenage may mga anak na, sabi niya. Nasa rin yan di ba? Kaya ang daming factor din hindi lang isa ang titingnan din natin. Ito pinakamagandang komento nabasa ko sa ating fan page. Yes. Ito kay Irene C. Ano sabi? Ang haba di ba? Dapat bang ibito? Ang ni Pangulong BBM yung batas na yun, yung CSE. Ano sabi ni Irene C? Yes. Yun ang sagot niya. Kasi sabi niya, answer what is the question. Hindi naman sinabing yes or to, pero yes lang. Understood na yun. Good morning, Irene C. Yan. Okay. Si Jerry Angusya, ating suki, sabi niya, hindi po. Hindi raw dapat ibito, Si Doris, hindi naman masamang maturuan ng maaga mga bata tungkol sa ganyan. Sa ganyang pag-aaral, yes, mas maaga mas mabuti. Iwas sa kahirapan ng buhay. Pero pag may maraming factor, kunyari, kung, di ba, nasa ang paligid mo, environment, puro ganun mahahawa ka Kaya di ba? Naalala ko yung natara kami natin dyan sa Tondo ganun yung buhay. Kaya yung anak niya, ganun rin. Parang maga rin. Tapos nung medyo malaki-laki na yung bata, nanganak din. So parang kung ano yung nakikita sa mata, nagagaya ng bata. Basta sa malaking factor din environment. Kaya nga sabi natin na environment. Kaya nga sabi ni Crisanta Largo, guidance ng parents para maiwasan ng early pregnancy. At pala, kay Alex Morgan, dami daw pwedeng pagkaabalahan. Like music, sports, and business. Para maalis dun sa ganung bagay. Kasi very sensitive din pag-usapan ito kay Joey Santos, sabi niya, no! May exclamation po. Dapat magkaroon muna ng malawakang information dissemination sa publiko. Galing dapat. Sabi niya, no raw, na hindi dapat ibito. Dapat ituloy ni Pangulong BBM. Information dissemination. Kasi maraming hindi nakakalam po yan. So, kailangan bago naman pag-aralan mo bago, di ba? Pero bago isagawa ang batas, papatawag ng public hearing yan Maraming sektor na papatawag yan. Kung saan nandun na sa dulo, siguro hindi talagang malawakang na pamabigay yung kaalaman yan. Impormasyon sa tao. Kasi bago gawin ng isang batas, napaka masalwin mo dadaan yan sa Kongreso rin, by council ang dalawa, mag-uusap. Pero bago yun, nagpapatawag ng public hearing yan. Ano bang concern nyo rito? Makaka-apekto ba to? Maraming sektor na pinatawag bago nagiging isang batas ang batas. Bago umakyat sa Pangulo, pipirmahan na ng Pangulo. Pero kung sa tingin ng Pangulong BBM, may mga legal advice sa kanya na medyo hihina ng political career mo rito. Hindi kasi baksa ka mo rito, popularity mo rito. Ayun. Kaya nga. Sabi nga niya, Ma'am Marlene Crag, agree. Sabi niya. Agree siya? Educate them with emotional intelligence and teach them to be business-minded. Ayun. So, siguro, habang ginagawa yung, sa tingin ko, habang na pinipilit yan, isingit din yung about mga negosyo, about entrepreneur. Sabi pa ni Marlene, I sold ice cream candles and halo-halo at the age of 9. There are certain ways teaching kids sex education, scientific, logical, and
are adapted to mind of the children. Diba? Pagka naging abalang bata, hindi niya na maisip yan. Kuya. Alam mo, kahapon, nasa Carrete tayo, simba tayo sa Quiapo, pinibilaan yung kasi nag-viral yun bilag lang yung hotdog ng bata. So sa Mercado lang ng Carrete sa Avenida mismo sa may baba ng LRT. Ang haba ng pila, yung bata yung nagluluto ng hotdog na may gulay. Pinipila, bata yung nagtitinda. I think lang siya yung na-interview siya parang 10 years old o 11 years old. Nagtitinda na siya. So, alam mo, pag busy yung bata, hindi niya maano yan no? Mawawala sa kanyang kaisipan niya. Naku, masalimuot ko talaga itong usapin na to na dapat bigyang pansin. Tama rin si Adora Rizon Taveros, no? Siguro, pag-aralan din mabuti, no? Kaya nga, ox din sa kanya magkaroon ng substitute bill. Kasi sinasabi na parang yung bill niyan, it will solve, di ba? Parang yun ang isang solution. Para matigil. Pero di ba, lagi akong sinasabi, your solution today will be a problem tomorrow. Yan. Narinig ko na naman yan, Kuya Romel, ha? Narinig ko na naman yan. Okay, nako, 10:30 na ng umaga. Bilis ng oras. Ang oras natin sa inyo ng Sopitek. Quality beyond limitations. Yeah, maraming salamat, Sopitek, sa aming pagbabalik. Marami pa tayong pag-usapan. Ibigay nyo lang uli ang inyong komento, reaction, opinion dito sa aming programa. Dito sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ. At magbabalik kami, ha? Huwag huking alis. Sandali lang. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitek Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayod. Yes, 10:32 na po ng umaga. Ang oras na ito hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirts, 100% cotton at mabibilihan sa mga stores sa Baclaran, Divisoria at sa mga department store sa mga provinces. Yan. Okay. Thank you, BTS. Binanggit natin kanina yung nakakuha na naman ng TRO ha. Pero nakakuha ng TRO si Francis Leo Marcos. Ito yung controversial ng panahon ng pandemic. Si Bigas King daw ha. Pero Budol King to eh. Diba? Alam mo no? Budol King to eh. Nakakuha siya na hindi siya i-declare na nuisance. Bandang huli nakakuha siya ng TRO ha. Pumabor sa kanyang Korte Suprema. Bandang huli Diyos ko, magwi-withdraw rin naman pala siya. Baka diba? Ano yan, parang diba? Popularity. Ano yan. Tapos tsaka yung isa, si
nakakuha rin ng TRO si Noel Rosal. Ito yung kandidatong magka-governor ng Albay. So, kailangan mailagay ang pangalan niya ron. O, bago imprenta na naman. So, talagang natali ang kamay ng Connie rito hanggang kailan. Dapat magkaroon na rin ng, di ba, hanggang kailan? Paano? Papalapit ng ang eleksyon Tapos, mabibitin pag-imprenta. Naku, malaking problema yan sa Comelec. So, sabi daw niya, greetings coming from Cielo Butak, Pia Arquisha at Lay SC. Sabi ni Josa Mora, dapat ibito ito at pag-aralan kung mabuti o hindi gawing batas dahil ito ay napakasensitibo para sa mga kabataan. Gaya natin. Aktibo mga netizens sa mga viewer at listener natin dyan sa usapin na yun. Pero sensitibo talaga yan kung pag-iisipan natin. Shout out kay Nanay Mila, get well soon. Palakas po kayo. Ang aking nanay, nakasalukuyang sa may kawayan, doctors. Pagaling kayo, Nay. Alam ko, lalakas pa yan. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng aking, ito, mabait sa akin to, tsaka paborito ko nito. Tsaka siyempre, love ko tong classmate ko happy birthday kay my dear classmate, Janet Guivares C. Ma'am Jan Guevara si Ma'am Jan Guevara si happy birthday maramdaman sana namin birthday mo. Happy birthday Ma'am Jan. Siyempre congratulations kay Aragon Jacob U. Lore at kay Miss Juliet Louie for being first runner up sa Mr. and Miss Chinatown Global. Ganun ba? Hindi ako sumali kasi baka manalo lang ako Interview natin yan dito kasi Chinatown Global. So, hindi lang siya rito ang di ba? Awardee. Minsan ma-interview nga natin dito. Hindi mo natanong kung sino yung champion. Sino man champion? Ang iyong lingkod. Joke lang. Update lang natin nire-review pa rin ng Land Transportation Franchising Regulatory Board yung petisyon na itaas na naman ang pasahe mula sa 13 yung minimum 15 grabe 15. So kung nagkamali ka pa ng sakay panabagong 15, 30 pesos na. Dati yung 30 pesos mo nakakaapat na sakay tayo dyan nung araw. Oo nga. At saka dati ang pamasahe nabutan ko 6 na piso. Pero talaga inabutan ko. Hindi totoo yan. Unang talaga inabutan ko dyan. Nag-aaral pa ako ng 125. Sabihin mo na. Sige na nga. Pero since student ka, nasa piso lang. Ayun. Pero siyempre, yung piso na yun, malaking bagay ng panahon na yan. Nilalakad ko na lang. Kaysa magbagay ako ng piso. Alam bakit? Kasi yung piso na yun, pambili ko ng banana con yelo. At yung paborito mo, diba? Kalamay. Kalamay, di ba? 50 isa. O nakakadalawa ako. Kaya nilalakad ko talaga. Ayun nga so nakabitin pa rin yung petition na yan kung ako sana wag muna na i-impose. Ganun ba? Bakit na rin? 15 pesos Di ba kasi magtataas din ng LRT ko yung Ruel yung mga e-truck, may petition 60 lang biyahe. Oo nga, wala kang permit, wala lahat, di ba? 20 pesos. Maiksi lang ito, 13. Kawawa din ng mga driver, pagod. Pero dapat talaga ako, kasi di ba may mga tricycle sa Metro Manila, o particular sa Maynila na lang, paiba-iba sila pamasahe. Dapat yung konseho ng Maynila, mag-regulate na, maglagay na ng hindi kasi yung sinasabi mong 20, yun yung sa e-trike ng Manila. Pero ngayon meron din yung mga di ba? Kaya nga dapat i-standard na yun, wag yung hindi na natin magabangkit ang lakas manibak. Masasabi ko, magkano ang dito ang sabihin, 100. Taxi na lang ako, naka-aircon pa ako. Sabi ko, wala pa 100. Pag pinagdown, 40. Pagdating doon, mga siguro 60 lang. Kasi namin lang pambira. Dapat mag-regulate na nun dyan sa lungsod ng Manila. Masyadong binibaby, kaya parami ng parami. Gagawin na loading and unloading zone. May parking, may terminal sila sa kalsada. Yung mga politiko na yun, sa Maynila. Kaya ang sikip ng Maynila, bawat kanto may nakapart na hindi man natin sila pinagbabawalan maghanap buhay ko. Pero makikita mo naman yung causes. Talamak na. Nagiging political na to na consumption ng mga politiko na para
No? Bumango sila. Pero nakakaperwisyo yan. Oh, anyway, balik tayo sa Comelec Bawal na pala din binanggit natin mga kandidato na bawal silang gumamit ng Text blaster? Text blaster na illegal daw pala to. Alam mo ba to, Kuya Ruel? Hindi ko alam pero alam ko pagka pinindot mo yon, ang daming makakatanggap ng message. Oo. Ito yung machine na yun na dahil ginagamit doon, yung International Mobile Subscriber Identity, no? May makina na yun. Pero parang ganito yan, Kuya Ruel. Dumaan ako sa area ng Binondo, sa may Santa Cruz, no? Bilang may papasok na text, Kasi yun. But sa within the area, papasok yun. So, kung sa halalan, sa isang eskwelahan, pag nandun ka na, may papasok na text sa'yo, di ba? Boto mo si ganito, boto mo si ganito. At kinukonsider to ng DICT na isang illegal, at binabalaan nila yung mga kandidatong alam mo, maraming gumamit ito na nakaraan At nung nakaraan pang eleksyon, 2020. Ngayon na napansin. 16, ngayon na napansin. Di ba? Ikaw, napansin mo ba? Ang daming kong natatanggap. Basta napadaan ka lang, napagawi ka ron. Hindi naman ako subscriber nila. Bakit Oo nga, sasagap mo yun Masasagap mo yun. Ang norma na natatanggap natin mula sa, MDRMO. Di ba, sa government. About sa Lindol, di ba? O sa Pag-asa, yun. Pero ito, talagang hindi ba yung pagdumaan mahal ka? daw to pag nag-ano ka rito Pag pinograma mo to, kinonsumo mo to na sa isang sindikato No, siguro sa tingin ko kaysa naman gumastos ako, ito text blaster, magkano lang. Tipid pa. Oo, tipid pa, di ba? Kasi na-arresto tong sa Parañaque, itong isang Malaysian, no? Na gumamit ng mga nakita na gumagamit ng ganito na nakakatch niya yung yung taong nando sa area na may cellphone na papasok yung text niya. Anyway, 10:40 na po ng umaga ang oras natin sa inyo ng TOB, the overall vanity for colored hair. Mga pampakulay ng buhok, lahat ng klaseng pangkulay meron sila niyan. At ang maganda dyan, maganda ng quality. Pero still, ang presyo para sa mga baksak presyo. Ayan, baksak presyo pero quality okay. Ayan, TOB hair color ni Boss Ken. Meron ba tayong Tikoy yan? Tikoy yung pala. Boss yan sa ating next Saturday Kuya Ruel nakaabang na yung mga staff natin dito Oo nga baka magpadala nga si Chairman Nelson. Okay, Kuya Ruel. Sa iba pang balita, ito yung naalala mo, may nahuli pa ng suspected spy. Spy, di ba? May cohort siya na 2 Pilipino na napunta sa mga sensitive area ng government agencies. At saka sila di ba? May GPS device, may galing nito no? Na nakalagay doon sa sasakyan. Ibang klase itong nahuli na to no? Pero biro mo doon sa device na yun, kaya niya i-map kung ano yung specs nung, di ba? Galing talaga. Ang galing no? So, talagang meron na talaga spy rito. Magkano kasweldo niya, no? Ang laki nito. Ganun ba? Ang malaki to. Diba parang, ko tuloy yung mga 007, James Bond di ba? Tan-tan-tan. Mga ginagamit ni James Bond noon, applicable na lang ngayon, di ba? Yung mga cellphone na nakikita yun. Nasa relo niya, di ba? 70s, di ba? 1970s pa. Ang galing din ng futuristic na yung director doon no? Kahit yung sa Star Wars. Nakakausap mo virtual. Ganun na rin, di ba? Oo. Yung nakikita mo lang na kala mo hindi mangyayari. Nangyayari. Paano? May kinakatakutan ako. Ano yun? Pag naging mutant tayo. Mutant ba? Oo. Pag naging mutant, gusto ko maging ako. Sino ka? Ano ba yun? Yung nagko-control na metal. Di ba? May Wolverine. Isa yun ko-control metal. Di ba? Si Magneto yun. Si Magneto. Si Wolverine yung may mahabang ayun. Di ba? Pero ako, mas gusto ko si Invisible. Sa Plus. Ikaw naman, Pero lahat nakikita ko. Naiisip mo. Ayun, makikita ko kayo lahat. Hindi nyo ako nakikita. Nakikita ko kayo. Ayun, pinakamagaling. Alam mo kung saan nilagay yung mga pera sa kanyang Di ba? Yung Fantastic Four yun Sa Fantastic Four. Yung babae.
Oras na 10:43 na po ng umaga sa mga alis po dyan, ha. Tanghali na po. Gising na. Gising na, RJ na. Papaganda muna. Siyempre pumunta sa Creative Nail Lash Salon. Aha. Located at 72 Scout Alcaraz, corner near corner Banawe Street, Quezon City. Yan. Anyway, sa iba pa nating balita, alam mo, may nagaganap pa lang activity na naman ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo dyan sa may Samoa. So, kung mga dadaan ho dyan sa may Pasay, medyo traffic na naman. Oo, dyan sa area na yon. At iwasan natin kung pupunta tayo rin sa area na yon. At saka, sir, pag mga pupuntang Manila o Binondot, Chinatown, medyo... Problema dyan, parking na. talaga. Parking, no? Marami na ba? Kasi nag-start sila nung Friday hanggang January 29. Yung Wednesday, no? Marami na rin mga street food ang vendor doon. Siyempre, kasama na rin doon. Marami na rin mga mapagsamantala, mga madurukot. Kahalo na nila doon. Pero kita mo, naka-standby ang mga DPS. Para sa mga basura. Dahil nahuli niya Manila Mayor Hani Lacuna, may ilang talagang nagsasabotage. Na ginagawa? Truck. Tapos ilalagay pupunta ng isang lugar, ibabagsak yung mga basura. Para siyempre sabihin yung mayor niya walang ginagawa, puro kay basura. Pero nilalagyan pa, nahuli na. In short, sinasabotahe siya. Oo, sinasabotahe. Sa basura. Very man, naalala ko doon si Mayor Mel Lopez, diyan natalo kay Mayor Liming sa basura so, mabuti ngayon pa lang naagapan na. Naagapan na. So, naka-standby yung mga, hindi lang truck ng basura, kundi mga DPS kumikilos na rin para matanggal ang mga basura. Ano kayang next na gagawin na isasabotahe ko yan, Red? Bukod sa basura. Marami pa. Marami pa. Yung pakulo nung nung kabila So, ingat din kayo. Baka siguro gusto nila talagang gigil na manalo. Alam mo, pagkatalo kayo, gagawin mo lahat para manalo, di ba? Siyempre. Ano yan power yan, Kuya Ray. Iba pagka power ng namutawi. Umasok sa ulo mo, di ba? Talagang hindi kasi mga politiko, gusto kong tumulong sa mga aking constituents pag nanalo ko, ito gagawin ko. Ito yung plataforma ko. Pero hindi naman nang nasusunod. Dahil once na nakaupo ano ba sabi ni Senator Drilon, Kuya Ruel? Ano raw? Kaya daw ang hirap ng buhay natin ngayon. Bakit? Dahil sa proliferation of ng mga celebrities, comedians. Sa politika? Sa politics. Ganun ba? Kaya pala tayo, paurong tayo. Sino dapat sisihin doon? Mga botante, Filipino people. Di ba? Nagreklamo tayo. Kayo rin. For decades, Hindi, pero Kuya Roy, kasi anong problema doon? Yung wala tayo, kulang pa rin talagang kaalaman ng mga botante. Knowledge pa rin doon. Dapat magkaroon ng voters knowledge na ang iboboto nyo yung may kakayahan, no? Hindi yung sasabihin, kunyari banggitin natin, di ba? May isang kandidato sinasabi, tsaka na ako gagawa ng sasabihin ko yung batas ko pag nanalo na ako. Gusto mo basahin ko talaga yung paragraph ni ni Senator Drilon. Franklin Drilon, dating senador. Sabi niya, the best evidence of our political system's desperate bankruptcy is the proliferation of actors, actresses, and comedians dominating our legislative and executive branches, including the local government units. The enactment of laws and their implementations are now being entrusted to some people who never studied law or public administration. Ayun ba? Pero in fairness naman, hindi naman lahat ganun, Kuya Ruel. In fairness naman, hindi naman lahat may mga angking talino rin man yung iba at nag-aaral. 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 Kasi yung iba gusto lang parang may isang kandidato sabi, pagbigyan nyo na ako, ito na lasura ko. Tapos na rin sa movie niya, dito naman daw siya magkakaroon. So, ibig sabihin, hindi ka after the Filipino people. After ka sa sarili mo kasi hindi na ako mag-artista, wala akong trabaho. Boto na lang yung para maging so, wala kang plataforma, wala kang direksyon. Diba? So dapat may kaalaman talaga din. Sa isang bagay, you have mission and vision, di ba? Pero ang sabi naman ng iba, Kuya Ruel,
boto nga tayo ng boto ng matatalino, ganito pa rin nangyayari sa atin. May mga summa cum laude, valedictorian, taas ang pinag-aral, Harvard pa. Pero ba't ganito pa rin nangyayari sa atin? Hindi, bakit during ERAP? Di ba? Kasi ERAP, ang kinuha niya mga secretary niya, sino ba yung pinakamagaling sa finance? Di ba? Galing ni Espiritu. Di ba? Kinuha niya. Sino magaling sa tourism? Di ba? Kinuha din. Gemma. Oo, di ba? Puro kinukuha niya yung marunong at magagaling. Hindi dahil sa kakilala, dahil sa kaibigan, dahil sa kamag-anak. So, magiging successful ka pag ang direction mo is kung ano talaga yung advocacy mo. Hindi, yun nga yung sabi nga, kaya bumuboto na sila ngayon ng mga artista, mga komedyante, mga celebrity, mga popular. Dahil nga, nagsawa na sila kakaboto na ng mga matatalino nung araw. Puro matatalino nung araw, wala naman nangyari daw. Oo. Kaya ito yung malapit, yung sumayaw ka lang ng butos, panalo na. Kaso pahirap tayo eh. As time goes by, yung buhay natin pahirap eh. Sila naman? Pahirap na payaman. Pero yung kay Lidawe dati, yung kay Bong Revilla, surname na niya ngayon yun. Kaya number 1 siya doon sa balota, yung Bong Revilla niya. Kasi nagpetition siya. So, legally, sa document, yung parang apelido niya, Bong Revilla. Di ba? Meron siyang Ramon talaga yan eh. Ramon Bong Revilla Jr. dahil tatay niya senior. Hindi naging letter B siya. Oo, kaya number 1 siya. Magaling nakaisip dyan. No? At sabi na Comelec, noong 2009 pa raw yan legally na approve. So, may karapatan na gamitin ni Bong Revilla. Yung Bong Revilla, surname niya. Mautak talaga. So, may katwiran na si Bong Revilla, hindi lang budos ako nanalo. Paano yung pangalan ko? Nang budol din ako. Diba, sa akin, Ruelso. Dadagdagan ko. Lagi ako handsome. Ruelso, handsome. Magaling yung nakaisip ng mga staff ni Bong Revilla para hindi na kasi pang-11 siya nakaraan eh. Nung eleksyon eh. Ngayon, sa tingin mga pangilang kaya siya dyan, baka mag-number 1 siya. Kasi yung Robin Padilla, Bino, B-I-N-O-E. Si Bino. So, kaya, number 1 siya. Kaya number 1 din, di ba? Kaya pareho lang yan, di ba? Yung estudyante. Ano ka ba? Galing mo talaga mag-cheating. Kasi pati yung pangalan nung nilagay mo eh. Ay, nako. So, pipili rin tayo. Yung medyo, dapat talaga magkaroon boto sa education eh, no? Hindi yung at saka magkaroon talaga ng political subject na, dapat to be a politician, you have to pass this ganito. Parang to be a medicine o doctor, you have to pass the medicine. Ano ba sinasabi mo? Yung qualification ba yan, Kuya Roy? Kasi ang qualification na doon, you must be Filipino and you able to read and write. Wala nang iba, tsaka nasa age limit ka. Bakit yung tinanong ko, yung synchronization, di niya marunong spelling. Sino tinanong mo ba? Tapos yung strength. Di ba? Yan ang ilang letters yan. Isa lang ang vowel niyan. E, di ba? So, bago tayo tumagal, magbuno na tayo, makalimutan natin. Pero ikaw, Kuya Red, base doon sa ating tanong, dapat bang ibito ng Pangulong BBM ang Comprehensive Sexuality Education Program o yung Anti-Teenage Pregnancy Bill ni Senadora Risa Ontiveros? Siyempre sa akin, dito, Kuya Red? Ito yung opinion ko. Siyempre, wag muna kasi hindi pa, yung sinasabi natin it is not about sex education. It is about what will perceive to the mind of the students. Of the, di ba? What they see and what they hear. Hindi pa siguro. Leave it here. What you hear, what you... Di ba? Instead of teaching them itong sex education, dapat pukpukin mo yung discipline ng isang bata sa pag-uugali. Di ba? Yung parang GMRC, dyan mo bigay, yung sex education is, pwede naman yan paglaki na eh. Lalong, parang lang yan eh. Dati may bahay ako, meron ako isang bodega. Isang warehouse. Basta doon na kami, for 10 taon, walang nakikialam doon sa maliit na room. Nung sinabi ko, kahit anong mangyari, wag itong bubuksan nagkaroon ng curiosity yung mga tao. So, bakit kaya hindi pwedeng, ganun din sa akin. Pag tinuruan mo, bakit kaya? So,
Di ba, pag pumunta ka nga ng bilyaran pag may nakita kang 15 years old, hinuhuli. Bakit mo hinuhuli yun? Kasi, di ba, pag bibili sigarilyo, below 18, hinuhuli. Ganon din to. So, kaysa turo mo ng sex education, at early age, pukpukin mo kung paano maging advance, kung paano magnegosyo. Di ba? Di ba sa China, pagdating nga nila dito, negosyante. May nakita nga ako, diba? Bilyonaryo, bata pa. Alam mo, hindi siya wala akong ibig sabihin, ha? Yung mga sa Divisoria, binondo na negosyanteng Chinese. Hindi nga nakapasok ng high school, eh. Ang alam lang, magbilang lang ng pera. Magbilang ng pera. At saka, pag tinanong mo, alam ka agad kung kikita siya o hindi. Oo nga. Di ba? Yan ang ilagay mo sa... Yung mindset nila. Yung mindset nila. Yan, mag-deliver ng economy para tumaas ang economy natin, di ba? Kaysa naman yan, tsaka na yan. Ano yan medyo sensitive yan, magituro. Pangalawa, kung gusto mo tumulong, at saka, i-elevate mo yung buhay ng mga Pilipino. Bakit? Tingnan mo yung mga iba. Ang lit-lit ng lugar. So, nandyan sila lahat. Kaya mag-asawa. Merong 6 na anak. Nasa 10 square meter nakatira. Siyempre makikita nila kung anong ginagawa, di ba? Kung kagaya ng kita mga, hindi naman sa yung may kaya, may room, may privacy. Di ba? Yan ang dapat tuunan mo ng pansin. Bakit? Yung root, hindi yun dapat turuan mo para magkaroon, kakaroon ng enthusiasm. Baka lalong, yung sinasabi ko, what will be your solution today will be a problem tomorrow. Okay, tagang pinagandaan mo yan, Kuya Ruel, ha? Tagang hindi ka nakatulog kagabi dyan, ha? Di ba? Hindi, nag-ano pa ako, di ba? Tumawag ka sa akin, eh. Nasa Conrad ako. Muli, binabanggit natin, hindi pa ho binito ng Pangulong BBM yung bill na yan, anti-teenage pregnancy bill, kundi pabor naman yung author na magkaroon ng substitute bill o i-review yung batas, no. So totally hindi pa ho ni-review, at saka yung sinasabing about sa masturbation do sa bata pa ma-expose, hindi ho ganun yun, no? Pero in the way, turuan yung bata about dun sa sexualidad niya, lalo na hindi lang naman about teenage yun, about din about sa molestation doon sa bata, na alam niya yung sexualidad na bawal siyang hawakan ni numan. No one can parte din sa comprehensive sexuality education na yun. So tama na kasabay nun, siguro isabay na rin sinasabi mong kung paano kumita o magnegosyo ang isang bata, maging entrepreneur, na kasabay nun ng pagkilala rin ng kanyang sexualidad, na kung ano yung kabuuan niya, na hindi muna dapat siyang ganito, ganyan. Kasabay nung yung pagtuturo rin. Tsaka, kaya binabanggit ko nga kanina, doon nga sa may area ng Carriedo, yung bata ro, no? Nagtitinda, pinipilaan, nag-viral, negosyante, pagka may ibang ginagawa yung bata kasi busy, hindi niya maiisip yan, Kuya Ruel. Parang may iba kasi pag wala kang ginagawa, sabi nga, ano ba nilalaro mo? Sarili ko nang nilalaro ko, di ba? By myself, So, kung may iba kang ginagawa, hindi mo maiisip yung mga bagay na yan. Nagiging busy ka. So, tama yung, in a way, gumawa ka ng ganitong bagay, turuan mo siya, turuan mo rin siya sa iba pang bagay, gagaya ng sabi mo kung paano kumita, magnegosyo, entrepreneur. So diba? Parang yung attention hindi lagi doon ma-divert. Pero turuan din siya ng sexualidad niya, yung mga bagay na do and don'ts. At hindi, para maiwasan din yung mga, hindi lang naman kasi about teenage pregnancy ito, about din molestation, lesbianism sa bata. Pero yung sabihin, nasa right age, medyo maganda yung may bagara dyan na kung as 9 o 10 years old, tinuturo na siya sa kabataan. Para alam ng bata, na hindi makaiwas sa anumang mga pagsasamantala. Parang ako ginagawa ko yun, Sabi ko, ikaw lumabas ka, nagparty ka. Pag iniwan mo yung pagkain mo at pagbalik mo, huwag mo nagagalawin. Kasi inumin. Tumayo ka, kung CR ka, pagbalik mo, kung may nilagay doon, hindi mo alam So, once na iniwan mo, may caution ka rin. Parang pagmamahal yun, pag iniwan mo, wala balik.
Okay, oy, nanalo ha. Nanalo sa ating Gcash load na binulot kanina lang si Jerry Angusia, si Ronald Tumbaga, masuki ulit ito na bunot ulit, at si Doris Balay. Ano, direct message kami sa aming fanpage Double R sa Radyo Bandido. Kuyang Rued, ako, alam na tayo matapos. Sa lahat ng mga aming listeners, huwag kayong magsasawa every Saturday, 10 to 11 a.m. po. Yes, ako po si Ruelso at ang aking partner na si Ricky Zunga po, basta Radyo Bandido. Okay, maraming po salamat. Samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Only, pagaling ka na may awa ang Diyos. Sabi nga, di ba? At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood sa atin. Diba? At saka lang yung sinasabi, mas maganda. Tandaan. Mas maging, palagi yung tanda, mas okay maging mabuti kaysa maging tama. Palagi tandaan nyo. Okay, maraming salamat. Happy weekend. Hi, Binis. Good morning. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.